Sa buong lungsod, isang pulang alarma ang nagbabala tungkol sa pinakamalaking bagyo sa loob ng 50 taon, na nagsasabi sa lahat ng mamamayan na manatili sa loob ng bahay. Ang mga lansangan ay puno ng takot at pagkalito habang tinitingnan ng mga tao ang madilim na kalangitan, nagtataka kung ito na ba ang katapusan ng mundo. Samantala, sina Jiang Lu at ang kanyang kaibigang may pulang buhok ay mabilis na bumabagtas sa basang mga lansangan sakay ng kanilang mga motorsiklo. Sumigaw ang kaibigan kay Jiang Lu na parang may mali sa sitwasyon at nagtanong kung dapat ba silang manatili o umalis, ngunit nanatiling tahimik at seryoso si Jiang Lu. Bigla, isang napakalaking nilalang na parang paniki sa maitim na pulang enerhiya ang sumisid sa kanila mula sa kalangitan. Nagalit si Jiang Lu at sumigaw na naghahanap ng kamatayan ang nilalang habang tinatawag niya ang isang bowl ang apoy. Nagpakawala siya ng isang malakas na pagsabog ng apoy sa halimaw, habang nagtataka ang kanyang kaibigan kung bakit sila aatakihin nito, dahil karaniwan nilang iniiwasan ang mga pioneer na kasing lakas ni Jiang Lu. Sa kanilang pagkabigla, lumabas ang nilalang mula sa apoy na may hiyaw, naganap na hindi nasaktan. Napagtanto ni Jiang Lu nang may pagkasindak na hindi dahil hindi nasunog ang nilalang, kundi dahil agad itong nabuhay muli. Dahil sa labis na kapangyarihan ng mga halimaw sa lungsod na ito, nagpasya siyang kailangan nilang umuwi kaagad. Ang eksena ay bumalik sa ilang oras bago, sa isang high-tech na control room sa Spiritual Energy Association. Sina Su Qingying at ang kanyang superior ay nasa isang pagpupulong kung saan iminungkahi ng isang opisyal na kailangan nila ang kanilang pinakamahusay na mga tao upang makipag-usap kay Fang Yi. Habang lilipat na sana ang superior upang makipag-usap kay Su Qingying, isang alarma ang umistorbo sa kanila. Isang espesyal na babala ang lumabas sa pangunahing screen, na nagpapahayag na isang A-level anomaly ang darating sa sentro ng lungsod sa loob ng 24 na oras, at maraming mga bat-like anomaly ang nagtitipon na sa mga suburb. Tinanong ng superior ng association kung talagang isang A-level anomaly ito, at nag-aalalang idineklara ni Su Qingying na dapat silang magpadala ng isang team kaagad at sasama rin siya. Ang eksena ay bumalik sa kasalukuyan, kung saan ang pinuno ng Destroyer Squad ay tumangala nang may takot sa isang higanteng bersyon ng Bat Monster na bumababa sa kanya. Nagmamadali siyang sumigaw sa kanyang communicator, itinama ang ulat at nagbabala na ang anomaly ay hindi A-level, ito ay S-level. Ang malaki at malilim na anyo ng nilalang ay lumalaki, ang kumikinang na pulang mga mata nito ay nagmamasid habang naghahanda itong sirain ang lahat. Ang eksena ay lumipat sa isang tahimik na distrito ng militar na may walang laman at futuristic na mga hallway. Gayunpaman, sa labas, isang matinding labanan ang nagaganap. Isang napakalaking kulumpo ng kumikinang na pulang bat-like anomaly ang umaatake sa isang military warship, na nagpapaputok ng isang malaking pagsabog ng enerhiya bilang depensa. Sa gitna ng kulumpon, si Jiaolan ay paspusang lumalaban. Ang kanyang katawan ay isang ipu-ipu habang ginagamit niya ang malalakas na purple energy whips upang hiwain ang mga alon ng madilim na nilalang. Huminto si Jiaolan, pinagmamasdan ang walang katapusang daloy ng mga halimaw. Alam niyang ang kanyang natatanging kakayahan ay nagpapahintulot sa kanya na hubugin at palakasin ang kanyang espiritual na kapangyarihan, ngunit ang bilang ng mga dark attribute bats ay patuloy na lumalaki. Pakiramdam niya ay sinusubukan nilang pigilan siya at ang kanyang mga sundalo na gumawa ng isang mahalagang bagay. Sa sandaling iyon, isang batang lalaking blonde, na pumutok ng dilaw na kidlat, ang lumapag sa tabi niya. Ngumiti siya, binabati siya sa kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang kanilang masamang sitwasyon. Ang buong distrito ng militar ay hawak lamang ng ilang high-level na opisyal. Humihingi siya ng kanyang mga utos. Sinabi ni Jiaolan sa kanya na ang kanilang mga komunikasyon ay na-jam, na ginagawang imposible na makipag-ugnayan sa sinuman sa labas. Ipinapalagay niya na ang ibang mga distrito ng militar ay nahaharap sa parehong problema. Nakaharap sa isang kalangitan na nagiging itim sa kulumpon, gumawa ng isang mahirap na desisyon si Jiaolan. Isinigaw niya ang kanyang mga utos, inuutusan ang dalawang squad na manatili at ipagtanggol ang restricted zone kahit anong mangyari.
Ipinahayag niya na ang lahat ay susunod sa kanya upang masira ang mga linya ng kaaway at subukang kumonekta sa iba pang puwersang militar. Sa kanyang utos na ibinigay, siya, ang Blonde Lightning user, at ang kanilang mga sundalo ay tumalon sa labanan, handang ipaglaban ang kanilang kalayaan. Habang sila ay lumilipad patungo sa lungsod, nagkaroon ng isang nakapangingilabot na realisasyon si Zhao Lan. Tinitingnan ng lungsod, naganap na natatakpan ng pulang dugong kulumpon, nauunawaan niya ang kanilang tunay na layunin. Ang tunay na target ng anomaly ay hindi kailanman ang military zone. Ito ay ang buong lungsod. Sa malakas na ulan, ang mga mamamayan ay nag-uunahan upang magtago. Sa isang hintuan ng boss, naghihintay ang live streamer na si Malala at isang lalaki, ngunit siya ay nasasabik sa halip na matakot. Sinabi niya sa lalaki na ang kakaiba at malakas na ulan ay isang perpektong pagkakataon para sa isang sikat na stream. Sa isang determinadong ngiti, sinabi niya na kung minsan kailangan mong sumugal para sa kamanghamanghang footage. Ang kanyang pananabik ay mabilis na nauwi sa pagkasindek. Sa sumunod na sandali, isang malilim na bat-like monster ang sumugod mula sa kadiliman at kinain ng lalaki habang nanunood si Malala, na sumisigaw. Ang hangin ay napuno ng kaguluhan habang isang napakalaking kulumpo ng mga nilalang na ito ang bumaba sa kalye. Tumakbo si Malala para sa kanyang buhay, naririnig ang natakot na mga sigaw na iniinom ng mga paniki ang kanilang dugo. Naabutan siya ng isa sa mga nilalang at inatake siya, at sumigaw siya na naniniwalang dumating na ang kanyang katapusan. Nang malapit na sanang sumalakay ang halimaw, isang maliwanag na asol na talim ng enerhiya ang humiwas sa hangin, na pumatay sa nilalang at nagligtas sa kanya. Isang figure na napapalibutan ng asol na kidlat ang lumapag ng may biyaya sa likod niya. Ang tagapagligtas ay si Su Qingying, na nakatayo kasama ang dalawa sa kanyang nakabalabal na mga miyembro ng squad. Inalok niya ang isang kamay sa natakot na si Malala, sinasabi sa kanya na dadalhin siya ng kanyang mga kasamahan sa bahay ng ligtas. Habang tinutulungan ng dalawang miyembro ng squad ang nagulantang na babae, binalaan ng isa si Su Qingying na ang bilang ng mga C-level na bat anomaly ay lumalaki, at tila nag-i-evolve sila. Sa isang galit na tingin, sinabi ni Su Qingying na kung alam nilang ang mga nilalang ay nag-i-evolve sa pamamagitan ng pagkain ng mga tao, dapat silang magmadali at dalhin ang lahat ng mga sibilyan sa isang ligtas na lugar. Pagkatapos ay ibinigay niya ang kanyang huling utos, sinasabi sa kanyang team na magkita siyang muli sa lugar na ito sa ibang pagkakataon, dahil ito ang lugar na may pinakamaraming anomaly. Sumang-ayon ang kanyang mga kasamahan habang inaakay nila si Malala palayo, iniiwan si Su Qingying na mag-isa upang harapin ang lumalaking pulang dugong kulumpon. Sa itaas ng lungsod, si Fang Yi ay lumundag at lumapag sa isang rooftop, nakaharap sa isang malaking multi-eyed na bersyon ng bat anomaly. Tinitingnan ng walang katapusang kulumpon sa ibaba, nagulat siya na ang buong grupo ay nag-evolve na, ang kanilang kapangyarihan ay papalapit sa 3-star Ghost Axe Realm. Bilang tugon sa malaking banta, tinawag niya ang isang maliwanag na nagliliyab na espada ng gininto ang apoy. Sa isang solong malakas na swing, nagpadala siya ng isang napakalaking alon ng apoy na humiwas sa kulumpon, na sumunog sa isang malaking bilang ng mga nilalang kaagad. Gayunpaman, habang pinapanood niya, ang kanyang mata ay kumikinang ng pula, at napagtanto niya na ang laban na ito ay hindi pa tapos. Nauunawaan niya na ang anomaly na ito ay iba. Ang bat swarm ay tila hindi mapapatay, patuloy na nagpapagaling at damadami, na ginagawang imposible na sirain ang mga ito sa pamamagitan ng simpleng pag-atake. Nakikita niya na ang mga kulumpon ng mga dark attribute na nilalang na ito ay lumitaw sa bawat mataong lugar ng lungsod. Pakiramdam niya ay hindi mabilang na magkakaparehong disaster zone ang lumitaw ng sabay-sabay, at alam niyang ang paghahanap sa mga miyembro ng association sa kaguluhan ay aabutin ng masyadong maraming oras. Tinitingnan ng lungsod, na natatakpan na ngayon ng isang umiikot na madilim na ulap, napagpasyahan niya na wala siyang pagpipilian kundi harapin ang mga kulumpon ng paisa-isa. Nagpa siya sa isang bagong diskarte, itinaas ni Fang Yi ang kanyang kamay at ginamit ang kanyang ultimate technique, ang walang limitasyong madilim na mundo.
Isang napakalaking umiikot na vortex ng madilim na berdeng enerhiya ang sumabog mula sa kanya, at idineklara niya na ang mga anomaly ay magiging pagkain para sa kanyang espiritual na bulaklak. Habang nagsisimulang sipsipin ng kanyang vortex ang kulumpon, naiisip niya ang kanyang mga kaalyado. Isang pangitain ng mga pioneer na tinipon niya sa kanyang tahanan ang lumitaw sa kanyang isipan, sina Lin Yi, Su Qingying, Zhang Xiaoya, at iba pa. Alam niyang dapat siyang kumilos ng mabilis. Naniniwala siya na sa kakayahan ng kanyang pinsan at sa proteksyon ng iba pang mga pioneer, ang kanyang tahanan ay dapat naligtas sa ngayon. Ngunit nauunawaan din niya na kung lumala ang sakuna, ang bangungot ay magiging totoo, at ang kaligtasan ay magiging halos imposible para sa lahat. Pagkalipas ng 10 minuto, si Su Qingying ay nakikipaglaban pa rin sa isang rooftop, na napapalibutan ng walang katapusang kulumpon ng bat anomalies. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa pagkabigo, na pagtanto na kahit gaano karami ang kanyang sirain, patuloy pa rin silang dumarating. Masyadong mabagal ang paggaling ng kanyang espiritual na kapangyarihan, at nag-aalala siya na malapit na siyang maubusan ng enerhiya. Saglit din niyang iniisip ang kanyang dalawang kasamahan sa team, umaasa na ligtas sila habang sinasamahan ang sibilyan. Isang biglaang, natakot na sigaw para sa tulong ang nagpatingin sa kanya sa kalangitan. Nakikita niya ang isang napakalaki at siksik na bola ng mga pulang anomaly na nagtitipon, na bumubuo ng isang nag-iisang, nakakatakot na nilalang. Napagtanto na lumalala ang panganib, lumundag siya sa gilid ng isang gusali. Alam niya na kung patuloy na lumalakas ang mga anomaly, malapit na silang umabot sa spirit creation realm. Dahil kalat-kalat ang kanyang team sa pagliligtas ng mga tao, wala silang sapat na kapangyarihan upang harapin ang bagong banta na ito, lalo na ngayon na nagsimula ng atakihin ng mga nilalang ang mga gusali. Nagpaputok siya ng ilang malalakas na pagsabog ng asol na enerhiya sa mga paniki, sinusubukang makalusot. Gayunpaman, ang malaking bilang ng mga nilalang ay labis, at nilupig nila siya, ibinagsak siya mula sa kalangitan. Habang siya ay nahuhulog, nagkaroon siya ng isang nakapangingilabot na realisasyon. Tinitingnan ng napakalaki at umiikot na vortex ng madilim na enerhiya at kidlat sa itaas, nauunawaan niya ang tunay na layunin ng kulumpon. Isang anomaly king ang malapit ng isilang.